Mabisang pampaswerte ngayong 2024 at sa paparating na Chinese New Year 2024 according sa Chinese Zodiac at sa Chinese Buddhism. So, ito ngayon yung hawak ko, yung golden pendant na pampaswerte, tapos itong parang gold chip na pampaswerte rin, tapos ito na rin yung mga lucky money na may maliit, tapos may mga malalaki na pwede mong ilagay dito sa wallet mo para pampaswerte at dadami daw ang inyong pera. Hindi naman masama kung maniwala ka sa mga pampaswerteng katulad nito, lalong-lalo na kapag align talaga siya sa Chinese Zodiac katulad nito, no? Tsaka itong golden pendant na to. Yun nga lang, ang hindi maganda yung mga inggitera, tsaka yung mga nega, tsaka yung mga toxic. Kaya naman, ito yung mga anti-inggitera, ayan no, para to wash away mga negativity and toxicity and to protect us from any sorts of danger, kamalasan, o kaya yung mga naiinggit sa atin. Disclaimer, hindi naman masama siguro kung pwede nating i-associate yung pampaswerte from Chinese Zodiac tsaka yung Buddhism practice. Pero syempre naman, let us all respect each and other's religious practices or religious belief, katulad ng pagrerespeto ng Buddhism sa Catholic, tsaka yung pagrerespeto ng Catholic towards Muslims and towards Buddhism. Kaya, sama-sama tayong maniwala sa mga suwerte. Follow nyo rin ako sa Instagram, The Story of Anthony, para sama-sama tayong magkaroon ng mas marami pang swerte ngayong 2024 katulad nito. Simulan na natin itong golden money bill na ito. May mga denomination siya. Usually 100 yung makikita nyo dito, no? So, saan ko nga ba ito nakuha? Tignan nyo lang dito sa yellow basket. And syempre, may mga sizes yan, no? So, yung pinili ko is yung mga big sizes. Tapos, meron din yung small sizes. Pero, sobrang maliit yung small. Pero, kapag sa big sizes, ganito naman siya. Ayan. So, kapag ilalabas ko yung 1,000 peso bill, halos para magka-same siya ng tawag dito, ng size. So, kapag ilalabas ko, ayan yung 1,000 peso bill. And then, ito, halos parehas lang siya. Pero ito kasi mas ducks siya, mas mataba yung girth niya, kaya ganyan. Pero yung length niya, ayan, mas mahaba ng konti itong peso bill natin, yung 1,000 peso bill, parang ganyan, no? So, kapag may wallet ka katulad nito, pasok mo lang siya dito, ayan, pasok mo lang siya, so, kasyang-kasya naman siya, ayan. So, ganyan siya. And, pwede mo ring ilabas, pampaswerte, no? So, careful lang ako, baka mapunit. So, ganyan siya. Yan. So, ito yung pinili ko. Bali, bumili ako ng 5. Ang dami, no? Pero, syempre, try kong i-share itong iba para naman hindi lang ako ang makaka-receive ng swerte, kundi yung family. Pagdating naman sa texture pala, I forgot, dito parang may mahahawakan kang plastic, no? So, plastic siya. Tapos dito naman sa likod, parang ang ramdam nito is it's like foil. So, makapal siya. Hindi siya basta-bastang ayun, no? Ganun yung tunog. So, I think mas matibay to kaysa sa etong bill. So, syempre, mas manipis to. Mas fragile kaysa dito, no? So, ayan. Kaya, long-lasting siya. Very durable. Tapos, etong coin. Golden chip, golden coin. Ayan. So, buksan lang natin siya. Try lang natin buksan para tignan natin yung itsura ng coin na to. So, parang ganyan siya, oh. Yan. Pwede nyo ring ilagay sa wallet nyo. So, this is how it looks like. O, diba? Ang cute niya. Pero mas maganda kapag ilagay mo na lang dito para hindi siya mapunit o kaya ma-fold. Ayan. So, ganyan na lang siya. Protected siya at hindi rin siya mababasa. And then, dito naman, ayan. Yung golden na pendant, tapos meron siyang necklace din, pero syempre hindi siya tunay na gold, no? Pero at least golden siya, golden plated na pendant na pampaswerte ngayong 2024. So ayan, I'm not sure kung anong ibig sabihin ng symbol na yan, pero ayun, marami kang makikitang ganito, so nasa yellow basket din, and syempre sa mga ibang app. Ayun, so
Ang ganda ng itsura niya, 'di ba? O, 'di ba? Ganda ng itsura niya. Tapos, try nating suotin. So, ganito nga pala yung pagkakasuot niya. So, try lang natin. And, susuot natin siya. Yan. So, dito, try lang natin isuot. So, madali lang siyang isuot, guys. Basta mahaba lang yung kuko mo. And, ayan. Nakasuot na siya. So, it's like that. So, mas mahaba lang siya kaysa sa, ano mo, sa dito, yan. Parang ganito lang yung eksena niya. Ayan. And hindi siya mahalata. Pwede mo ring i-cover dito sa kwelyo mo. Ayan. Parang ganito yung magiging eksena niya. Ayan. Pampaswerte. Ayan. And nasa sa'yo naman kung gusto mong suotin indoors or outdoors. Pwede mo ding i-doble dito. Pwede ding ito lang ang susuotin mo para pampaswerte. So, especially kapag nag-ooperate ka ng business, nasa work ka, o kaya nagla-live selling ka, ayan. So, pwede mong suotin to para mas maraming grasyang darating sa'yo. Dagdag kaalaman din tungkol sa Year of the Dragon ngayong 2024. So, eto. What does Year of the Wood Dragon symbolize? So, 2024 is the year of the wood dragon according to the Chinese zodiac. So, mag-i-start daw ito sa February 10 after ng Chinese New Year. So, i-base natin doon sa calendar ng Chinese New Year, hindi yung Gregorian calendar. So, this means it's a year to be brave, creative, and generous. It's also a year to be flexible, optimistic, and respectful. The wood dragon is a sign of growth, transformation, and renewal. They are leaders who inspire others to follow their dreams and make a difference. They are also adventurers who love to explore and learn. The year of the wood dragon is a good for career, money, and love. You can expect to succeed in your work or to start something new that will bring you joy and wealth. You can also expect to meet or bond with someone who will make you happy. The year of the wood dragon is not easy though. You may face some challenges or conflicts with others who don't agree with you. Ito siguro yung mga inggitera or yung mga toxic na tao towards you. So you may also face some stress or pressure from your goals or duties. You may need to balance your work and life or to manage your time and energy well. The year of the wood dragon is a year to be ready for anything, but also to trust yourself and your skills. It's a year to have fun and adventure, but also to be careful and smart. It's a year to be yourself, but also to be kind to others. Para sa akin, wala naman sigurong masama kung maniwala tayo sa pampaswerte ng dala nito according sa Chinese zodiac. Kung meron mang nangongontra, especially kapag iba yung religious beliefs nyo dahil iba daw sa turo ng Bible, syempre, this is based sa Buddhism, sa Chinese zodiac. So, correct me na lang if I'm wrong. Kaya, for me, I believe respecting other religious culture or belief is important also. Kasi, ganun din sila kung may respeto sa ating relihiyon. Ayan. So, nilagay ko to sa aking wallet para somehow sana dumami ang swerte, no? O, di ba? And syempre, no, ilagay ko rin itong maliliit na parang pampaswerte. Tapos, syempre, itong golden coin. Ayan. Tapos, ito, isusuot ko to from time to time. And syempre, i-enjoy ko muna siyang suotin ngayon kahit natapos na tong vlog na to. So, always remember, ang lesson natin dito is wag maging nega, wag maging toxic, wag maging close-minded. Be always open, no? Open for anything. Wag kayong very nega, toxic, mga ganon. So, syempre, ang pinag-uusapan natin dito is swerte. Kaya, aayaw ka pa ba sa swerte katulad nito? O, hindi naman siguro masamang maniwala, di ba? So, yes, for me, all positive na lang sa akin. Kung ano yung darating na swerte, let's embrace it. So, sana may natutunan kayo dito sa video and syempre nasa description kung ano yung tungkol sa mga pinakita ko. Syempre naman, no, alangan naman na aayaw ka sa mga swerte katulad nito. Malay mo, eto na pala ang hinihintay mo sa buong buhay mo. O, di ba? So, thank you very much. I hope na nakarelate din kayo
tungkol sa mga ganitong pampaswerte, sa feng shui, sa mga zodiac signs, ayan, sa mga Chinese astrology. Okay? Kasi, alam nyo ba na aside from Catholicism, yung Islam influence, meron ding mga influence ng Buddhism dito sa Pilipinas. Kaya, syempre, let us be always open sa lahat ng mga kung anong meron na pinapractice dito sa atin. Okay, so that's it guys. Thank you and have a wonderful day.